Sandali lang po ito. Ano po? Okay, blessing. Ang mga unbelievers po nagbubukang bibig din ng blessings. Di ba? Yes. Totoo po ba na yung mga blessings ng unbelievers galing din sa Diyos? Of course. Basahin niyo ang Santiago 1:17. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, si Jesus ang source ng lahat ng iyan. Okay, wala po tayong pagdududa diyan. Okay. So, kasi ganito po ang nangyayari ngayon. May mga tao akong namimit na una, dun muna tayo sa side ng mga Kristiyano. May mga Kristiyano po kasi na tawag dito, makikita mong parang sobra naman yata yung kanilang pagiging showy na meron sila nito, meron sila mga ganyan. So sa akin, wala pong problema yon as long as alam mo yung tinatawag na iyong hangarin. Bakit ganon? Yung iba namang mga Kristiyano, mga pastor pa man din, pupunta sa iba't ibang lugar na mga tawag dito, iba't ibang mga bansa. Tapos doon mag-vlog, doon mag-preach. Papakita niya nandoon siya sa bansang yon. Well, kailangan pa ba yun? Di ba? Mga tipong, yes. Pag Kristiyano ka kasi, ito lang gusto ko sabihin. Hindi kita i-judge, hindi kita sasabihan ng ano paman, pero alam ng Diyos ang puso mo. Alam ng Diyos ang mga puso natin. Okay? So, hindi naman po siguro. Kasi sa akin, ang punto ko rin, maybe they are very overwhelmed what the Lord is doing sa kanilang mga buhay. That's why they are being showy. Mga tipong ganyan. Pero side naman ng mga unbelievers, ito po. Marami po mga unbelievers na talagang yung mundo, yan lang po ang kanilang buhay. Yan po ang nakakatakot. Sapagkat alam niyo po ba, ano ang pinakamalaking regret sa impyerno ngayon? Hades pa lang po. Not yet Gehenna. Because Gehenna will be opened pagka itatapon na ron ng Antikristo at ang false prophet. But now, nasa Hades pa po ang mga unbelievers. Malaki po ang pagsisisi nila. Alam niyo, sabi nila, sana nakinig ako sa gospel. Sana nakinig ako sa ganito. Sana nakinig ako sa ganitong pastor, sa ganitong mga ngaral. Sana. Punong-puno ng sana ang Hades. Punong-puno ng hope. Hindi yung hope na pag-asa pa. Hope na sana, ganito, sana, puro sana. Di ba? I'm hoping nakinig ako. I hope nakinig ako. O, di ba? Pero wala na. Late na. Okay. Parehong Kristiyano at mga hindi Kristiyano ay pwedeng maging mayaman. Di ba? Pero ang problema sa mga yung mayaman na unbelievers, hindi nila alam yung source nito. For them, yung kanilang sariling sikap, sariling lakas, yan ang pinagmulan ng kayamanan nila. At saka, wala silang contentment. Ang believer, at the same time naman, ito lang gusto ko sabihin, I won't ask those people na mahilig mag-post ng mga blessings nila. Okay lang po yun. Pero itong sasabihin ko, alam ng Diyos ang hangarin nyo. Diba? Kung alam mo ang hangarin mo ay para magpatato o magpasikat, wag mo nang gawin. Diba? Kasi for the sake of, diba? Kasi hindi naman po lahat ng mananampalataya in general ay merong equally na parang mga tinatangkilik. Pero naniniwala ako pag mananampalataya ka, hindi ka magkukulang. Pero may mga problema lang kasi na, actually hindi naman po problema. Sa mind lang po na parang natatanong, bakit Lord siya mas malaki sa kanya, ganon. Alam mo kapatid, kung ganyan ka mag-isip, nasabihin ko sa'yo, kung na-bless siya, dahil believer ka rin, mable-bless ka rin. May right timing ang Panginoon, ganon. Pero ang pinakamaganda po dito, mga believers po tayo, nakasulat na ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Unlike those unbelievers na nasa Hades, na namatay na, wala ng pag-asa. Dahil ang mundo, yan ang kanilang ginamit, o yan ang kanilang tinignan bilang kanilang tanging buhay. Diba? Marami akong kilala na mga businessman, mga kaibigan pa namin na talagang walang pahinga ang katawan nila, talagang pinapagod nila para sa business. So sila po ay talagang, yung iba humahanga, yung iba naman, pag Kristiyano ka, hindi ka hahanga doon kasi parang kawawa naman sila. They don't have the abundant life Christ had promised sa bawat mananampalataya sa Kanya. Dahil hindi naman sila naging mananampalataya. Diba? So if you encounter Jesus, mag-iiba ang iyong, magkakaroon ka ng metanoia. Yun yung repentance. Magkakaroon ka ng
iiba ng kaisipan, no? Dahil naniniwala po ko, tanging si Jesus lang ang ating kayamanan na makapagbibigay sa atin ng satisfaction. Pwede kang maging bilyonaryo, pero wala kang satisfaction. I want more, I want more, I want more. Ganyan. Pero at the same time, pwede ka naman yung maging Kristiyano, okay? Na parang you live by the day, pero happy ka, may contentment ka. And for me, yan ang importante. Sapagkat when we have Jesus, we have everything. God bless.